Magandang araw po! Ating pag-uusapan ngayon ang konsepto ng prenatal care at kung papaano ito nagiging gabay para sa isang ligtas na pagbubuntis. Sa ating pagsisimula, alamin natin kung ano nga ba ang sinasabing prenatal care. Ayon sa DOH, ang prenatal care ay isang regular na serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa mga nagdadalang tao, kung saan ang mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga nurse, doktor, o midwife ay tumutulong sa pagsusuri, pag-iwas at paglutas ng posibleng mga problemang pangkalusugan habang nagbubuntis. Saklaw din nito ang pagpapalakas ng kalusugan ng nanay na may malaking benepisyo para sa kanya at syempre para sa kanyang sanggol. Kaugnay nito, narito ang ilan sa mga inirerekomendang serbisyo ng DOH na kabilang sa antenatal o prenatal care. Una ay ang pagkakaroon ng antenatal o prenatal checkups. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa isang doktor upang masuri ang pangkahalatang kalagayan ng pagbubuntis ng isang ina. Ito sa prenatal checkup ay nagkakaroon tayo ng kumpletong pangkalahatan at obstetrical na pagsusuri. Dito sinusuri ang vital signs ng nanay, pati ang kanyang timbang at kalusugan ng mga ngipin. Sinusuri din dito ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, paggamit ng droga, at iba pang risk factors tulad ng depresyon at karahasang nararanasan. Dito rin sinusuri ang presensya ng HIV at syphilis na siyang tinatawag nating mga sexually transmitted na disease. Ngayong nalaman natin kung ano nga ba ang prenatal checkup, alaman naman natin kung ilang beses ba dapat bumisita ang isang nanay para magkaroon ng prenatal checkup. Ayon sa World Health Organization at DOH, inirekomenda na ang isang buntis ay magkakaroon ng hindi bababa sa 8 prenatal visits o antenatal checkup. Ang unang prenatal na check-up ay mangyayari sa ika-12 linggo ng pagbubuntis, habang ang ikalawa at ikatlong konsultasyon ay mangyayari kapag ang nanay ay nagbubuntis na ng 20 at 26 weeks. Habang sa kanya namang ikatlong trimester, kailangan magpa-check up ni mommy sa 30, 34, 36, 38 at 40 weeks. Samantala, kailangan niya namang bumalik para manganak na kung hindi pa lumalabas ang bata kapag siya ay nasa ika-41 weeks na ng pagbubuntis. Ikalawa, kasama rin sa prenatal care ay ang laboratory at diagnostic exams. Kasama sa mga karaniwang pagsusuri sa prenatal care ay una, ang complete blood count or CBC at ang hemoglobin count. Dito sinusuri ang level ng hemoglobin upang matukoy kung may anemia o kakulangan ba sa iron ang nanay. Ginagawa rin ang blood typing dahil mahalaga ito upang malaman kung mayroon bang incompatibility sa dugo ng ina at ng sanggol na maaaring magdulot ng komplikasyon. Ginagawa rin ang urinalysis upang tignan kung mayroon bang urinary tract infection or UTI ang nanay. Mayroon din tayong tinatawag na oral glucose tolerance test kung saan sinusuri kung mayroon bang gestational diabetes ang isang ina. Mahalaga rin na suriin kung mayroon bang HIV at o iba pang mga sexually transmitted infection ng nanay dahil ang maagang pagtukoy at paggamot sa mga sexually transmitted infection o STI ay kailangan upang maprotektahan ang kalusugan ng ina at ng sanggol. Kabilang rin sa prenatal care ang paggabay sa tamang nutrisyon upang mapanatili ang malusog na pagbubuntis at maiwasan ang sobrang pagtaas ng timbang ng nanay. Kasali rito ang micronutrient supplementation kung saan ang buntis ay inirekomendang uminom ng iron at folic acid araw-araw. Ang suplementasyon na ito ay kailangan upang maiwasan ng anemia, sepsis o infeksyon sa dugo, mababang timbang ng sanggol at maagang pagpapanganak. Kabilang din sa nutrisyon ng isang buntis ay ang paggamit natin ng pinggang Pinoy na isang gabay sa tamang pagkain upang matulungan ang mga buntis na magkaroon ng balanseng dieta para sa malusog na pagbubuntis. Ipinapakita nito ang tamang dami at uri ng pagkain na dapat kainin upang matugunan ang mas mataas na pangangailangang pangnutrisyon ng isang nanay. Ang pang-apat na bahagi ng prenatal care ay ang immunization o ang pagbababakuna. Ayon sa UNICEF, ang pagpapabakuna ng tetanus toxoid ay mahalaga para sa mga buntis dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa tetanus para sa ina at sanggol.
Ang tetanus ay isang impeksyon dulot ng isang bakterya na nakakaapekto sa nervous system ng ina o ng sanggol. Narito ang inirerekomendang schedule ng tetanus toxoid para sa isang buntis. Ang unang dose ay matatanggap sa unang pagbisita sa pasilidad na pangkalusugan o sa lalong madaling panahon habang nagbubuntis. Ang pangalawang dose ay hindi bababa sa 4 na linggo matapos matanggap ng isang ina ang unang dose. Ibinibigay naman ang third dose kapag 6 na buwan hanggang 1 taon na matapos ang ikalawang dose o kaya naman sa susunod ng pagbubuntis ng isang nanay. Ang fourth dose ay ibinibigay mula 1 hanggang 5 taon matapos ang ikatlong dose o sa susunod pa na pagbubuntis ng isang ina. Ang fifth dose naman ay binibigay 1 hanggang 10 taon matapos ang ika-4 na dose o sa susunod na pagbubuntis din ng nanay. At syempre bilang paghahanda para sa paparating na sanggol, kasama rin sa prenatal care ay ang paggawa ng birth plan. Ang birth plan ay isang gabay na nagbibigay ng pangkalahatang idea kung ano ba ang maaaring mangyari sa panahon ng panganganak. Kasama rito ang desisyon tungkol sa sino ang manganganak, saan manganganak ang nanay, paano magbabayad, mga taong sasama o mag-aalaga sa ina, at ang mga taong kukontakin sa oras ng emergency. Ngayon, bilang paglalahat sa mga natutunan natin sa videong ito, ang prenatal care muli ay isang regular na serbisyong pangkalusugang ibinibigay sa mga buntis at ito ay binubuo ng antenatal o prenatal check-up, mga laboratory at diagnostic exams, ang paggabay sa nutrisyon at pagkakaroon ng suplementasyon ng isang ina, pagbabakuna at paggawa ng birth plan. Sa pagtatapos ng ating video, naway malinaw nating naunawaan ang prenatal care at ang mga serbisyong nakapaloob dito. Maraming salamat po sa pakikinig at magkita muli tayo sa susunod na video.